Magandang araw mga certified love story lovers. Inyo pong matutunghayan ang chapter 5 ng Now or Never. Napakislot ako nang tumunog ang kampana ni Big Ben para ihudyat na 6:00 na ng gabi. Kanina pa pala ako narito. Kailangan ko ng uwi bago pa dumilim. Uwi? Nalungkot ako. Naalala ko na naman kasi ang email ni Elaine. Ang nakakabata kong kapatid. Nabasa ko ang sulat niya kagabi at sinabi niyang excited na raw siyang makatungtong ng UK. Kailan daw ba nila matatanggap nila mama at papa ang wedding invitation namin ni Tom at nang maproseso na raw nila ang tourist visa to visit us. Sumulyap uli ako kay Big Ben at tumulo na ang luha ko. A few months ago, pinangarap kong masilayan ka ng personal. Ikaw ang simbolo ng pinakimimithi ko sa buhay. Ang makasal sa lalaking pinakiiibig ko. But now, you've become the symbol of my broken dreams. Sabi dito sa ating babasahin, you've got a broken heart, not a broken life. You've got a broken dream, not a broken future. Aliyah! Napalingon ako at nagpalingalinga. Si Lynette. Lumalakad, takbo silang mag-ina, palapit sa akin. Saglit akong tumalikod at nagpahid ng luha bago humarap uli sa kanila. Kamusta na? Medyo nahihiya nitong tanong. I spread my arms, hindi na ako sumagot pa. Pasensya na talaga ha, hindi ko rin gusto yung pagpapaalis sa'yo pero mapilit si Perla. Alam mo naman yun, saan ka naman tumutuloy ngayon? Diyan lang sa tabi-tabi. Gumuhit ang guilt sa mukha ni Lynette. Siguro, iniisip niyang naging homeless ako pagkatapos nilang ipagtabuyang magkaibigan. Pasensya na. Sige, I have to go at tumalikod na ako. Pero bigla rin akong napalingon sa kanila nang maalala ko ang balanse sa kanya. Yung utang ko nga pala sa'yo, next week ko na lang babayaran. Pupunta na lang ako sa inyo. Wag na, okay lang yon, baka kailangan mo ng pera. Babayaran kita next week, matigas kong sabi. At dali-dali silang iniwan. Hindi ko na sinulyapan ang mga anak niya. Dahil baka mag-breakdown ako, napamahal na rin kasi sila sa akin. Dahil hindi ako tumingin sa dinadaanan, nabangga ako ng mama. Napasaldak ako sa simentadong daan. Pag-angat ko ng tingin, naglaki ang mata ko. Nagkagulatan kami ng lalaki. Parang mabangis na tigre na sinugod ko ang hinayupak. Pinagbabayo ko ang dibdib niya at pinaghampas ko siya ng dalang shoulder bag. Magdanakaw ka, scammer, saan mo dinala ang mga alahas, coat bags? Hey, stop! At hinuli ni Tom ang dalawa kong braso. Tinadyakan ko siya. Hindi pa ako nakontento ron, binasag ko ang bayag niya gamit ang tuhod. Saka ko lang siya nilubayan nang namalipit na siya sa sakit. You bitch! Sigaw niya sa akin. Patang-pata ang buo kong katawan sa halos isang araw na pag-iikot sa mga clients namin sa potential properties na gusto nilang bilhin. Kung kaya't naisipan kong pagdating sa townhouse ay maidlip na ako kaagad. Pero napatanga ako sa nadatnan. At biglang bumilis ang daloy ng dugo sa mga ugat ko. Sino ba namang kasing lalaki ang hindi mag-iinit? Hayon, at nakabalandra sa sopa ang kahali-hali ng tanawin. Marahil ay naramdaman niyang may nakatitig sa kanya. Kaya napagalaw siya, sa pagpihit niya ay lalong nalilis hanggang itaas ang bahagi ng hita, ang suot niyang bestida at nakita ko ang kulay puti niyang cotton panties. Napalunok ako ng ilang beses. Nagtalo ang isipan ko kung lalapitan ko siya at aayusin ang suot niya o hahayaan na lang siyang ganon at umakyat na sa kwarto. I choose the former. Nang ilang hakbang na lang ang layo ko, nakaramdam na ako ng iba yung pag-iinit. Paano ba naman, naaning ko na ang hiwa niya dahil bigla siyang bumukaka. Natakot na akong lumapit pa dahil baka hindi ako makapagpigil. Kung kaya, dali-dali na lang akong pumanik sa kwarto. Pagdating sa sariling silid, hinagis ko ang attache case sa kama at tumakbo sa banyo at nag-shower. Damn her!
But ang burara niya, did you know that I could come in anytime? Galit kong sigaw habang tumatalon-talon sa lamig na daloy ng tubig. Wait, she knew she was not alone in the house? Aha, yeah. Now that Tom's not an option anymore. She trying to seduce me hoping I'd marry her instead so she could remain in the UK. Napakuyom ang mga palad ko sa relasasyong iyon. Ba't hindi ko agad naisip yon? Ngayong problemahin ko na ang pagpapaalis sa kanya. You were not thinking, sabi ko sa sarili at kinatok ng ilang beses ang ulo. Sabi dito sa ating babasahin, don't jump to conclusions. There's maybe a perfectly good explanation for what you saw. Naalimpungatan ako nang tumunog ang alarm clock ng cellphone ko. 8:30 na. Shit, ibig sabihin hindi ako nagising sa 7 kong alarm. Bumangon na ako at nagtungo sa kusina. Plano ko na sanang ipagluto kanina ng adobo sinatan para namang kahit papaano ay matuwa naman siya. Pinatira niya ako sa bahay niya. Ngayon, paano na? Baka nakapag-dinner na yon. Ang syunga-syunga ako. Sana hindi na ako natulog kanina pagdating ng bahay. Malambot na nga ang manok nang binabad ko sa tubig. Iniwa ko na ito agad at naghanda ng onions at garlic. Maya-maya pa'y binalot na ng nakagugutom na amoy ang adobo ang buong kitchen. Patapos na ako nang maramdaman ko ang presensya ni Nathan. Hey there, nakangiti kong bati. I cooked some adobo for you. I know you like adobo. Your mom said it's your favorite Filipino dish. Sinimangutan niya ako at walang kibong dumiretso sa refrigerator. Kumuha siya ng lata ng beer at tinunggayon habang nakabukas ang rep. Pinaghain ko na siya at sinabing kumain na. Pero sa halip na dumulog sa mesa, ay dumiretso lang ito palabas ng kusina. Nathan, would you even gonna try my adobo? Lumingin siya sa akin at sa aburidong boses ay nagsabi ng, Look, you're not my wife, okay? You don't need to do things wives do not to their husband. Nagulat ako at nasaktan. Anong ibig niyang sabihin? Gusto ko lang naman magpakita ng appreciation sa ginawa niyang pagtulong sa akin. I just want to thank you for all that you've been done for me. Okay, got it, and you're welcome, but you don't need to cook for me. Sabi dito sa ating babasahin, people need to learn that their actions do affect other people. Be careful what you say and do, just not always just about you. Yun lang at lumabas na siya ng kusina. Nalanta ako. Teka, iniisip ba niya sa kanya nakapokus ang atensyon ko ngayong malabo nang pakasalan ako ni Tom? Gunggong niya, hindi ba niya alam ang immigration law nila? Hindi pwedeng magpakasal sa iba ang sino mang tumungtong sa UK on fiancé visa. Lintik siya. Isaksak ko yan sa kukote niya mamaya. Teka lang, at kakain muna ako. Nagrarally na ang mga bulati ko sa tiyan, pero humanda siya mamaya. Ang plano kong kausapin siya ng gabi rin yun ay hindi natuloy. Hindi niya kasi ako pinagbuksan ng pinto nang kinatok ko siya pagkatapos ko mag-dinner. I really don't understand why you got yourself involved again this time. Have you forgotten? The last girl nearly wiped your plot clean, sabi ni Jean nang malaman niyang pinatira ko sa bahay si Aliyah. Inulit-ulit niya sa akin ang ginawa ng isang Pinay na niloko rin ni Tom noon. Ako kasi ang bineltahan ng babae. Nilimas niya halos lahat ng gamit sa bahay ko. Not to mention the cash that I keep in my drawer. Pero paano ko ba naman sila matatalikuran? Maalala ko lang ang mga kwento ni Ma'am tungkol sa paghihirap ng iba niyang kababayan sa Pilipinas. Lumalambot na ang puso ko. We really have to do something about this. Tom need to be taught a lesson. Yeah, and I risk losing him. We still need him, Nathan. We can barely sell a property that exceeds 600,000 pounds. How much more than most expensive ones? Just think of it this way. He may be a bad lover, but he a good businessman.
And he's an asset for us. Just stay away from his business, okay? Nang malaman ni Elise ang pinagsasabi ng asawa niya sa akin tungkol kay Tom, nagalit ito. Pareho kami nasabon. Hindi raw tama na nag-aalaga kami ng scammer just because we are benefiting from his talent with words. Nagtinginan kami ni Jean. Kapwa kami napahiya kay Elise. Mag-alas 9 na ng gabi, pero hindi ko pa rin naririnig ang ugong ng sasakyan ni Nathan. Dati-rati na may nakakauwi na siya na mga alas 7:30 o alas 8. Ba't kaya naantala yon? Kung kailan gusto ko siyang makausap ng masinsinan, saka naman hindi ko siya mahagilap. Nakakainis. Pumanik uli ako sa kwarto at nag-ayos-ayos ng gamit para malibang. Desidido na akong huwag matulog nang hindi ko siya nakakausap. Nek-nek niya kung iniisip niya may plano akong gamitin siya para makapanitili sa UK. Hindi ako ganong katanga. Ayaw ko makipaghabulan sa immigration officer nila. Kaya lang hindi ako makauwi-uwi pa dahil wala pa nga akong pambili ng ticket. Pero oras na makapag-ipon ako'y lalayas naman na ako talaga sa bansa nila. You are not my wife. You don't need to do this thing wives do for their husbands. Panggagaya ko sa kanya habang hinahampas-hampas sa headboard ang kama. Ang dalawa kong unan, dun ko nalang binuntong ang lahat kong galit. Natigil lang ako sa pag-i-emote nang may marinig akong pagbukas ng pinto sa kabilang silid. Dumating na nga siya. Binuksan ko ang silid ko at nakita ko nga siyang nasa harapan rin ng sarili niyang kwarto. I want to talk with you, sabi ko agad sa kanya. Natigil siya sa pagpasok ng kanyang silid. Tiningnan niya ako with a blank stare. Naluyo ang lalamunan ko nang magkasalubong ang mga mata namin. Ang kanina ko pa pinapractice na dialogue ay bigla akong nakalimutan. Gwapo si Tom pero iba ang dating ng gonggong na ito. Dagdag pa sa hotness niya ang hindi pagiging aware na ganun nga siya kahat. I'm waiting, what is it? Parang tinatamad niyang sagot. Pinilig-pilig ko ang ulo at itinabi ko ang isipan ang walang kinalaman sa pakay ko sa kanya. It's about yesterday. If you think I'm doing things for you is about me seducing you, so you'll marry me and I can stay in the UK, you're dead wrong. I don't have the intention. The immigration laws will never allow it. I could get banned from entering the UK for years for that. Nagtaas siya ng kilay kung kaya pinaliwanag ko ang rules ukol sa fiancé visa. Okay, sagot niya na hindi man lang nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Is that all that you want to talk with me? It was count off guard. Hindi ko kasi inaasahan na ganon kakalmado ang kanyang magiging reaksyon. Ang ini-imagine ko kaninang palitan namin ng salita ay may pagkabayolente. Hindi tuloy ako nakasagot agad. Na makabawi naman ako'y pautal ang naging sagot ko sa kanya. Humikab ang gonggong sa harapan ko. I'm sorry, I just tired, sabi niya at pumasok na sa kanyang silid. Naiinis na pumasok din ako sa kabilang kwarto. Dala na rin ng marahil na maraming isyong bumabagabag sa isipan ko, hindi ako makatulog. Nang bandang alas 3 na ng umaga, ay naisipan kong bumaba na ng kusina. Kailangan ko talaga isang galong gatas para makatulog. Pagbukas ko ng ilaw sa kitchen, napasigaw ako. Nandun din kasi si Nathan at umiinom ng gatas sa bandang lababo at naka-boxer briefs lang ang kumag kulay puti. Nasamid siya sa bigla kong pagtili. Bloody hell! Galit pa niyang mura. What did you turn on the lights? Galit ko rin sagot. Because I never thought there was a need for one. Iniwas kong tumingin sa bukol ng kanyang harapan. Pero tila tinutukso na naman akong sumulyap. And I regretted it because it suddenly grew larger. What? Nakapamaywang na siya sa akin. Hindi ba niya tatakpan ang sarili? Sana man lang nagsuot ka ng bathrobe. Bulong-bulong ko habang kumukuha ng gatas sa rep. This is my house and I can wear whatever I want and whatever I want it. Oo, malaya mong ibuyang-yang ang naghuhumindig mong armas. Kuran ko na siya agad. Hindi ko na kaya ang nakikita ko. Imbis na gatas sana ang kukunin ko sa rep, lata ng beer ang nadambot ko. Babalik na sana ako ng kusina para isoli yun.
nang mapadaan siya sa harapan ko. Shit, ang laki ng bukol sa malapitan. Sus ko, sinundan ko na lang ng tingin ang siksik na laman niyang pang-upo hanggang sa tuluyan na itong nawala sa paningin ko. Pambihira talaga. Lalong hindi na naman ako makakatulog nito. Mamaya, peste. Sabi dito sa ating babasahin, if you don't want temptation to follow you, don't act as if you are interested. Kung di mo pa napanood ang ibang chapter ng storyang ito, ilalagay ko rito. Mga certified love story lovers, ang pakikinig at pagbabasa ay ang mga bagay lamang na nagbibigay daan sa inyo upang makita ang inyong imahinasyon. I-follow nyo na rin ako sa aking Facebook page at Facebook account. Like, share, and comment down below. Kung di ka pa nakaka-subscribe, subscribe na on my YouTube channel. Hit the bell button para lagi kang updated sa mga bago kong bidyong i-upload.